Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, Soto bumitaw. Nako po, nabulabog na. Ito ang good news dapat malaman. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Sa mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto, pasadahan po muna natin yung mga ilan sa mga nagte-trending na balita ngayon patungkol po kay Saldico at dito po kay former secretary ng DPWH na si Bunuan mga kababayan. No? Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto. Simulan po natin dito ang ating usapan mga kababayan. Dito po kaya Secretary Bunuan. Sabi po kasi dito mga kababayan sa News 5, umano'y maling coordinates na ibinigay ni Bunuan na biniberifika, no? Biniberifika pa ng palasyo. Aray ko po. Mali yata ang inyong ginagawa, no? Mali yata yung proseso mga kababayan, no? Dapat noon pa hindi pa ganito kalala, 'di ba? Pagpasa sa inyo ng mga dokumentong 'yan, i-verify niyo agad. Hindi yung kung kailan nasangkot, saka niyo pa i-verify ka, 'di ba? No. Kaya tama lang talaga ang sinasabi ng mga taong bayan na talagang ang palasyo mga kababayan ay hindi po nagtatrabaho, Hindi po nagtatrabaho ang presidente. Bakit? Dito mo makikita kung nagtatrabaho siya o hindi, di ba? Kasi dapat noon pa lang, mga kababayan, na-verified na po itong mga coordinates na ito. Kung ito ba ay existing or ito ba ay mga ghost project, no? Ghost ba itong mga lugar na ito? Pero kung ngayon nyo palang i-verify yan, no? Tama talaga yung sinasabi ng taong bayan na hindi ka nagtatrabaho. Pero itong si Anticler mga kababayan, bawat press conference niya, ang presidente po ay nagtatrabaho, di ba? Ang presidente ay hindi na natutulog. Kung hindi natutulog at nagtatrabaho po ang presidente, bakit nagkaganito ito? Bakit nagkaganito? Nalusutan kayo ni Bunuan. Pero ako hindi talaga kung naniniwala mga kababayan na si Bunuan lang talaga ito. Itong nakalusot, no? Kaya nga pinaalis di ba? Kaya pinaalis nga si Bunuan. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Bakit hindi niyo ipadampot sa Interpol yan? Pagdating kay former President Duterte, ang bibilis nyo. Interpol pa kayo. Di ba? Itong nagnakaw. Si President Duterte hindi po nagnakaw, Hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero itong mga hinayupak na ito, magnanakaw sa kaban ng bayan, hindi nyo man lang ma-Interpol na yan. Diba? Maliban po kay Bunuan, ito pa isa mga kababayan. Si Saldico naman, PNP nga pa rin sa pinagtataguan ni Saldico. Hanggang ngayon. Diba? Diba mayroon po tayong tinatawag international police. Diba? Interpol. Nasaan na po yan? Nasaan na po yan? Pagdating po kay former President Duterte, ang gagaling ninyo. Grabe kayo. Mabilis pa kayo sa alas 4. Diba? Grabe itong mga inayutak na ito. Pero sa mga magnanakaw, sa kaban ng bayan, malaya po silang ang sakit lang isipin mga karabin natin, Sila po ay nagpapasasa sa kaban ng bayan sa ibang bansa. Samantalang tayo dito, halos na makuba para lang kumita. Diba? Ganun nila binalahura ang kaban ng bayan, At kung sasabihin nila na si Bunuan lang, I don't think so, na hindi po ito alam ni President Bongbong Marcos Jr. Unang-una, siya po ang siya po ang nag-appoint kay Bunuan, Pangalawa, umabot po ng 3 years bago po nabisto. Meron bang ganun? Niloloko ka na ng tauhan mo, paabutin mo pa ng ganun katagal, 3 years. Di ba? Kahit 1 month lang, alam mo nang nagloloko yan. Di ba? Kahit, sabihin natin 6 months, contractual, di ba?
Oh. Sa 6 months na yan, hindi mo makikita. Hindi mo na i-evaluate kung yan ba ay nagtatrabaho o hindi, kinukurakot ka, niloloko ka na. O ibig sabihin, mahina ka talaga. Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Tapos eto, panoorin muna natin at bigyan po natin ng reaksyon itong video, no? Na kung saan, ito pa lang si Ralph Recto, mga kababayan, no? Ay kinasuhan na sa ombudsman. Ang problema lang, ombudsman. Pero kahit na, eto, gusto ko pa rin pong i-share ito mga kababayan. At least may nangyayari At least gumagalaw po yung ating mga kababayan. O eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Umabot na sa sampahan ng kaso ang issue sa fund transfer ng PhilHealth. Ang mga respondent sina Executive Secretary Ralph Recto at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Narito ang agenda report ni John Manalo. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Kabilang sa mga reklamo ang na hanggang ngayon yung 60 billion, no? Hindi pa rin po na ibabalik hanggang ngayon. Sabi kasi nila isinama na doon sa sa 2026 national budget. Aba, teka lang, hindi po tax ng taong bayan yung doon Yung PhilHealth, hindi po tax ng taong bayan yun. Personal contribution po yun ng mga PhilHealth members, mga kababayan. Bakit isasama? Bakit isasama doon sa sa 2026 budget? Ang mangyayari diyan mga kababayan, tayo rin ang magbabayad noon. Di ba? Tayo rin ang magbabayad noon. Grabe tong mga technical malversation, plunder at grave misconduct. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth. Dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose other than the original purpose of the fund blocks. So, ginamit nga sa sabi ni Auntie Claire, diba? O connected naman daw sa health yung pinaggamitan. Kasi nga po, kapag daw ikaw ay malayo, tapos ginamit yung pera na yon para sa farm to market roads, makikinabang doon po tayo kasi pag nagkasakit sila, madaling makakapunta yung PhilHealth. PhilHealth talagang pupunta doon. Di ba? Grabe talaga itong si Auntie Claire, mga kababayan, mag-isip, nabasa ko po yun na konektado daw yung pinaggamitan ng pera ng PhilHealth, sa health. Although it is infrastructure, pero connected naman daw po sa health, mga kababayan. Nako. under the decision of the Supreme Court, illegal po yung mga kakagangan nila. Kaya yun po ang direct argument ng sampali. Kasong malversation, plunder, and anti-grab violations of anti-grab. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed appropriations. Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Sa isa namang desisyon dated December 3, iniutos na ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito. So yan mga kabayan, ibalik ang pondo ng PhilHealth. Sinabi po ng Pangulo, pinagmayabang niya pa. Ibabalik na yung pera ng PhilHealth na 60 billion. Eto mga karibo natin, baka pagdating po ng panahon, usigin sila, sabihin naman na walang kinalaman ng Pangulo dyan, si Recto lang, si Recto. Ako po hindi naniniwala dyan mga kabayan. May kinalaman po ang Presidente sa paglipat po ng pondo,
ng PhilHealth papunta po sa unprogram ba yun? Sa unprogram funds? Nako, may kinalaman po ang Pangulo kasi hindi naman gagalaw yung mga sekretary niya kung walang basbas niya, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan na kapapasok lang Senado sisibakin si Soto. Aba, po dito sa Senado, kumpirmado kay Tano Marcoleta, manunumpa na. Aba, maganda ito. Pakinggan niya natin kung gaano katotoo ito mga kababayan. Ito na po. Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang tila pag-amin mismo di umano ni Senate President Tito Soto ayon sa nakalap nating source na siya ay maaring matanggal di umano sa pwesto bilang Senate President anumang oras at mapapalitan sa pagka-Senate President at nangangamba at natatakot na mapapahiya lamang sa mata ng taong bayan. At Presidential Sister, Senator Amy Marcos, may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa nakalap nating source online, Soto, may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng impormasyon ngayong weekend tungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang. Sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kanyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Gayunman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kanyang liderato. Unquote. Komento pa ng maraming Pilipino online, dapat si Cayetano ang ipalit o kundi si Marcoleta para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado na siyang winalang hiya ni School Bukol at Pinky. Deserve mo yan, Soto. Dapat mapalitan ka na agad dyan sa pwesto mo. Tandaan mo na kung nakuha mo ng mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring biglaang mawawala sa iyo ng mabilisan. Hindi ka man lang aabot ng 2026, matatanggal ka na agad dyan sa pwesto mo dahil halatang klaro pa sa sikat ng araw na may pinoprotektahan ka at takot kayong malantad ang katotohanan. Ayan na. Umami na rin sa wakas si Itbulaga na siya ay masisibak sa pwesto. Deserve mo yan, School Bukol. Pumalik ka na lang sa Itbulaga. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto dahil ang dapat dyan ay yung totoo para sa bayan at dapat abugadong may alam sa batas katulad ni Cayetano at Marcoleta. Kaya mas mabuti pang mag-resign ka na lang habang maaga pa. Huwag mo nang paabutin na magkudita pa o magrigodon, mapapahiya. Senator Amy Marcos may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, pag-usapan natin, ito si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. Bigyan natin ng komentaryo. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag nawag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa Totoo naman. investigasyon. Di ba totoo Alam naman? nyo? Hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Correct. Di ba? Tayong lahat. Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Tito Soto, kaya ikaw, wag ka rin, isa ka pang matatampuhin eh. Lagyan natin kay Tito Soto. Wag ka rin matatampuhin. Nanak ka ng teteng. Ginawa mong noon time show, yung Senado ginawa nyo. Sex fantasy itong si Pinky Lacson.
Yung blue ribbon, ginawa niyong pink ribbon. Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nakastigo nyo ba? Nakastigo nyo si Tambaluslos. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang namang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamahan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Ano kalalabasan mo niyan? Di tuta. Tuta. Pinagmamalaki pa nga mga kababayan ni Soto, no? Na naging Senate President daw siya sa gitna po ng malawakang kontrobersiya. Talagang ikaw ang pinili nila para ikaw ang magtakip sa mga kontrobersiyang kinaharap nila. Di ba? Ganun lang po yun. Huwag mo nang bigyan ng Huwag ng anumang kahulugan yung pagiging Senate President mo. Naging Senate President ka para, di ba? Para ipagtanggol mo yung mga dapat na managot sa ating batas, mga kababayan. Yung pong nakikita ng taong bayan at yun po ang nakikita ko. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan, kung ano ang nakikita nyo doon po sa pagiging Senate President ni Soto. Pero tama talaga rito si Coach Oli. Tota Soto talaga to, mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibo natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.